Hello, ako si Oliver at welcome sa Filipino Spreadsheets. Welcome sa new template natin ng POS system for Coffee Shops version number 2. So sa video na ito, i-discuss natin yung mga features ng template na ito, paano gumagana, paano gamitin. So ipakita muna natin yung mga tab sheets na meron ito. So kagaya ng mga naunang mga version, dito natin nire-register yung mga items natin, yung inventory, and then syempre may mga raw materials din tayo ng ating mga ingredients o ng ating mga items. So dito rin natin nire-register mga yon. Purchase kapag bumibili tayo kay supplier. Then yung POS o POS, dito naman kapag nagtitake tayo ng mga orders mula sa ating mga customers. So, binago natin yung design. At the same time, meron tayong ginawa na kapag complete na yung order, may option si cashier o yung owner kung gusto niyang mag-print. So, paano ba gumagana yung pag-print? So, mamaya papakita natin yan. So, hindi lang siya magagamit na makakapag-print kayo sa printer. Magagamit din nyo siya as digital receipt kasi automatic siyang nagsisave mismo sa inyong Google Drive as PDF. So, may record na kayo sa sarili ninyo, pwede nyo pang i-print as hard copy. So, ito yung design ng ating printer. Then, we have the sales record, expenses, dashboard. Ito yung ating dashboard. Pwede rin natin ma-change yung mga dates. And then yung ating summary for annual, we have graph, line graph, then record ng customer. So kung halimbawa, may feature kayo na gusto nyo ma-identify yung mga loyal customers ninyo, pwede dito sa summary. Okay, so discuss natin paano gamitin. So meron tayo ditong mga examples. Ito, ginagamit na natin tong example na to noon pa. So, ito yung mga items natin. We also input some images. Then, example cost. So, itong cost nyo, pwede nyo i-base doon sa magiging registering ng mga raw materials natin. Or pwedeng kayo mismo yung mag-evaluate kung magkano yung cost ng item na yon. So, for example, dito sa raw, niregister natin tong espresso hot na yung size niya ay petite. Yan. Then, ito yung mga ingredients. Then, sa ingredients na yun, gaano karami. So, halimbawa, 20 grams ng ingredient 1 para ma-produce si espresso hot. Then, ingredient 2, 20 grams din. Then, ingredient 3, ingredient 12, yan, ingredient 100. So, yun yung mga example natin. So, para mas ma-visualize ninyo, mag-provide tayo ng example mismo. So, ito yung ating ingredients. So, for example, create tayo ng from the start, no? Kasi, mga samples lang naman tayo. For example, yung coffee, milk. Then, for example, yung paper cup. Yan. So, for example lang ito So, example, 100, 102, 13. Save na rin natin. Tapos ito siguro 50. Halimbawa, isa lang yung mayroong supplier tayo. So, ito, unit nito, mga grams. Tapos ito naman, dito pwedeng liter, no? So, ml. Yan, ito grams. Tapos itong paper cup, piece. So, for example, pag binili nyo to kay supplier, gaano karami? So, for example, yung, let's say, example lang naman yung price natin. Let's say, 1,000 grams. Let's say, 1 liter, 1,000 ml. Then, peraso, siguro, yung 50, 10 pieces. Yan, mga ganyan. So, example lang naman yan. So, halimbawa, si coffee espresso hot, syempre may coffee tayo.
espresso. Pag sinabi pang, siguro latte yan. Pero for example, ayan, 1 piece ng cup. Then, for example, 10 grams ng coffee yung makukuha natin. So, may latte ba tayo dito? Yan, for example. Coffee, for sure may milk yan, di ba? Latte yan. Ayan, for example lang to hindi ko alam yung exact measurement. Ayan, so ito yung example. So, yung example nito, ito yung niregister natin mga items. So, ito yung cost niya. Sa sum niyan ay 602. Sa choice nyo, kung gusto yung sundin yung pin-provide ng ating pagre-register ng raw, kung yun yung gusto nyo maging cost ng item na binibenta ninyo. Or, baka meron kayong sariling evaluation or sariling computation para dyan. So, halimbawa, itong sa ating latte, yan, yan yung ano niya, yung cost niya. Example lang yan. Hindi yan yung pinaka-ano natin, yung pinakasukat. Pero, ganyan nyo pwede magawa na maalaman kung magkano yung cost ng mga items nyo based doon sa mga ingredients niyo, sa mga raw materials niyo. Ayan, okay, so automated na rin na nagkakaroon dito ng mga details sa ating items once na nag-i-input tayo dito kay raw materials at kay inventory. So, kahit gaano karami yan. Let's say, umabot ka ng ingredient 100. Automatic yan, no? Magkakaroon yan dito. For example, hanggang ano lang ito. Let's say, sabihin natin hanggang O lang. Delete natin. Siyempre, ang napansin kasi natin doon sa mga older versions, every time na mag-i-input tayo ng new ingredient, we have to also update the formula. Kasi nag-adjust yung mga ranges nagdagdag ng mga columns. So, dito sa ano na to, sa version na to, hindi nyo na kailangang problemahin yan. Bakit? Kasi automatic nag-expand yan, automatic din na nag-a-adjust yung mga formula. So, magbigay tayo ng example. Lagay natin to hanggang ingredient 100. So, let's say ganyan karami yung mga ingredients ninyo. Okay? So, tingnan natin kung hanggang saan umabot ito. Nag-expand siya all the way hanggang 100. So, ngayon, yung formula, kumusta? Once na nag-input ba ako ng ingredient dito kay, halimbawa kay latte hot, magkakaroon din ba yan ng value? So, try natin. Register natin siya sa raw. Then, si ingredient 100 ang piliin natin. Then, halimbawa, si ingredient 100, halimbawa, worth ano siya? 1,000. Then, unit grams. Net weight niya, 1,000. Mahal pala, no? Let's say 200. So, try natin. Halimbawa, around 20 grams siya para mabuo itong si latte hot natin. So, check natin ngayon si item. Yan. Pansin niya? Nagkaroon na siya ng 20 kasi yun yung niregister natin. So, no problem na pagdating sa mamomroblema tayo doon sa ating inventory ng mga ingredients o kung magkano rin yung mga allocated mga ng ating ingredients, no? Kung halimbawa magkano yung o gaano karami yung para mabuo yung item na ito, yung mga raw materials natin, inventory ng mga raw materials natin. So, no problem na rin dyan. Okay, so, pag sa purchase, so, usual, lalagay natin yung dates, anong ingredient, from kaninong supplier, kasi minsan meron tayong different suppliers. So, pwede nyo i-register kung magkano binibenta ng inyong mga supplier. Pwede rin nyo i-rename. So, nag-provide tayo ng 3. Pag ni-rename nyo yan, automatic din naman, nag-change yung name dito sa choices. Okay? Then, puntahan natin si POS. Yan. Ito naman yung pag sa cashier na natin. So, kung mapapansin nyo, meron tayong hidden button dito kasi ito yung mga hinahide natin ng mga details para mag-transfer ng mga
data doon sa ating sales, sa sales item. So, yun yung purpose ng pag-hide din. At the same time, hina-hide din natin yan para in case na meron kayong staff at hindi nyo gustong makita ng staff ninyo yung details ng cost at ng profit, so pwede nyong i-hide sa button na yan. So, kung kailangan nyo ng more details kung paano hindi nila ito mabubuksan, so pwede nyo akong i-message para ipakita ko kung paano gawin yan. Magpo-provide ako ng new video guide para sa ganong bagay. So, for example, una muna, para gumana tong yung ating POS, kailangan muna nating i-allow yung ating mga buttons. So, yung ating mga buttons, ginamitan natin yan ng app script. So, ito yung ating app script. Yan, pwede nyo i-verify yan kung anong meron sa app script natin. Then, para gumana siya, yung app script pala natin, manghihingi siya ng permission kasi magsisave siya ng mga receipt nyo doon diretso sa inyong Google Drive. So, try natin yung app script natin. Bigyan ng permission to operate. So, authorization required, i-okay lang natin yan. Tapos, piliin natin yung email natin. Then, advance. Then, go to add data and save. Yan. Select all lang natin. So, ito yung mga kanyang gagawin ng makakapag-edit siya sa ating Google Drive. Yan, makikita niyo yung spreadsheet. Siyempre, kailangan niya gawin yan para gumana siya. Yan. Check lang natin yan. Then, continue tayo. Yan. So, mag-try tayo mag-input, no? So, walang item. Maglagay tayo ng item. For example, item latte. So, halimbawa, 2 orders. Ayan. So, pwede rin kung anong platform, no? Halimbawa, sa store nyo, order kay Foodpanda or sa Grab, so pwede rin. So, halimbawa, sa store. Ayan. 2 quantity siya. So, price niya ay 178. So, add to cart natin. So, mapupunta siya dito. Ayan. Okay. So, halimbawa, bukod dyan, may order pa si client. Halimbawa, pangalan ni customer Oliver. Order pa siya ng isang peraso. Then, store din. Ito, store lang naman. Store lang naman yung pinag-order. Okay. Yan. So, meron na siyang worth 287 na item na kailangang bayaran. 3 yung items. So, halimbawa, worth 500 pesos yung cash niya, susuklian mo siya ng 233. Ngayon, kung hindi nyo kailangan yung feature na makakapag-print muna siya ng receipt, i-uncheck nyo lang to. Pero kung kailangan nyo, para makapag-save siya ng receipt diretso sa inyong Google Drive, i-check nyo siya. Ngayon, ang tanong, magpiprint din ba yan automatic kapag connected sa printer? Ang sagot, hindi. Hindi dito sa Google Sheets. Kay Excel, yung Excel version nito, diretso. Oo, kasi ang Excel, na-access niya yung local files diretso. Kaya once na inauthorize natin siya mag-print, agad-agad magpiprint siya. Pero kay Google Sheets, bakit hindi? Kasi si Google Sheets, nasa web siya. Nasa online siya. So, parang may tinatawag na term, kung hindi ako nagkakamali, sandbox. Hindi agad-agad nakakapag-connect itong ating browser na si Google doon sa ating mga kagaya ng printer. So, kailangan nating gamitan yun ng, halimbawa, di ba kapag magpiprint tayo ng PDF sa online, hindi naman automatic agad magpiprint yun ng basta-basta. Unless kagaya ni Excel na may direct connection na sa local files natin, kaya niya yun, no? Makakapag-print siya agad. Kaya sa mga ibang version nito, ng POS version, ng pang coffee shop na Excel version, ipapakita ko sa video na yun kung paano nagpiprint siya agad nang hindi na dumadaan ng kailangan pang i-confirm kung ipiprint o hindi. So, ipapakita natin sa video na yan.
So, ipakita natin ngayon if i-complete order na natin siya. So, waiting lang tayo. Ayan. So, nag-save na siya. Sinisave niya na yung receipt. So, ito na yon yung ating ayan, receipt number 1. Ito yung orders. Ito yung mga details. So, kung saan nyo makikita yan, directly nang na-save yan sa inyong Google Drive. Kaya halimbawa, hindi nyo man ipiprint to ngayon kasi ready to print na to eh. Ano nyo lang to, pipindutin nyo lang to, then i-okay nyo kung saan man connected tong printer na to, magpiprint na siya. So, mabilis lang din. Hindi kasi siya kagaya ng Excel na since connected siya directly, piprint niya na agad. Dito kasi, meron yung sandbox eh, yung parang nagba-block na ma-connect dun sa ating printer. Kasi kailangan tayo ang mag-aalaw nun, tayo ang mag-ooperate nun para i-print. Which is yun yung nire-require ni Google Sheets. Ano rin yun sa atin, protection din yun sa atin para hindi basta-basta nabavirus yung ating mga devices kagaya nung makapag insert ng mga virus. So, protection din yun sa atin. Kaya, yun yung reason kung bakit hindi automatic magpiprint agad. So, yun lang ang disadvantage. Pero safe naman. Pero kay Excel, since si Excel, yung downloaded app siya, safe na yon kaya hindi na kailangan magkaroon ng sandbox. Kaya once na nalagyan natin ng code na inoperate natin mag-print, piprint talaga siya agad. So, sa next video ko ng Excel version ito, ipapakita ko yan. Okay? So, puntahan natin si sales. Ito na siya. So, hindi na rin kayo mag-worry na kung hindi nyo na i-print yung receipt. Kasi, pwede nyo balikan yung inyong Google Drive, hanapin yung receipt number. Then, pwede nyo i-print right away kailan man nyo gusto. Okay, so mapupunta yan dito. Then, expenses. Pwede nyo ilagay yung mga utilities, bills nyo, and other expenses. Pasahod, pwede rin dito. Pero kung gusto nyo ng additional modification ng template, halimbawa, payroll, pwede nyo ipaalam sa akin para i-modify yung version ng template nyo. For example, sa sales, gusto nyo magkaroon ng summary yung different platforms ninyo. So, yun yung mga modifications na. Okay, so sa dashboard, pwede natin palitan yung mga date ranges natin. Halimbawa, gusto natin for 1 month, 1 day, 1 week. So, pwede double-click lang natin yung date para makita natin yung mga nagiging transactions natin for the purchase, sales, and expenses. Then, at the same time, yung profit natin sa specific time na yan. So, ito pala yung nakikita natin kasi pa lang naman nang meron tayo. Konting details pa lang. Yan, kung ano yung mabenta, yan, makikita ninyo. Kung ano ng mga item yung naggastos na ninyo sa purchase, no? Wala pa tayo kasi tayo. Yan. Coffee, milk. Yan, for example. Yan. So, palikan natin si dashboard. Ang petsa nun ay 9/27. Yan. So, since pasok siya sa month of September, nakita natin yung details. Okay, then yung mga expenses natin. Okay, then sa summary, makikita natin yung progress ng sales natin. Papaba ba tayo? Pataas ba? Yan, makikita natin yan. So, sa purchase, sales, expenses, and summary. Yan. Then, kung gusto natin ma-track yung record ng customer, pwede natin ilagay. Halimbawa, si customer, puro kay customer Oliver lang pala lahat to, no? Tingnan natin si sales. Yan. Yan, puro kay customer Oliver lang lahat. So, halimbawa, alisin natin tong portion na to, itong dalawang sa store. Yan, check natin. Okay. Yan, so puro pay graph. Kung isasama natin si store, yan, kasama natin siya. So, yan yung mga record ni customer Oliver. Okay, so as of now, yan yung mga features na meron tayo doon sa ating new version ng ating POS system. So, stay tuned para doon sa Excel na directly nagpiprint.
And then kung may any concerns, questions, ano man yan, message na lang ako. At ipoprovide ko yung mga contact details sa description ng video na ito. Salamat!